Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo, mga masugid naming taga-subaybay sa araw-araw na pagpapala. Muli po ito ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJO Batasin Outreach, Taytay Rizal. Mayroon po tayong pag-uusapan sa araw na ito tungkol po sa 5 katotohanan sa buhay ng tao. Ngunit bago tayo magtuloy, tayo muna yung sandaling manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, muli kami o Diyos ay lumalapit at nagpapakumbaba sa harap mo. Humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang pagkakamali sa lahat naming nagawang kasalanan laban sa iyo, O Diyos, isip, salita at gawa. Muli, humihingi kami ng tawad at linisin mo kami tugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang malinis kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito sa pangalan ni Hesus. Amen. 5 katotohanan sa buhay mo, sa buhay ko, o sa buhay ng mga tao. Number 1, ikaw ay makasalanan. Sabi po ng Biblia, Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Malinaw, mismong ang banal na kasulatan ang siyang naghayag ng katotohanan na hindi po natin pwedeng pasubalian. Pangalawa, ikaw ay mamamatay. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Malinaw po, hindi natin pwedeng itanggi. Maniwala ka man o hindi, mamamatay ang tao sa ayaw o sa gusto niya. Amen? Pangatlo, ikaw ay hahatulan. Ang mga tao ay hahatulan dahil sa ano? Sabi ng Biblia, Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya wala tayong pwedeng ikatwiran sa harap ng Diyos. Ang pinaka-importante dito, habang tayo ay nabubuhay, gawin natin, gawin mo, gawin ko, ang buong kalooban ng Diyos para sa takdang araw ng paghuhukom o paghatol, tayo ay makapasok sa kanyang iniaalok na kaligtasan sa kaharian ng langit. Amen po. Pangapat, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kaya doon sa mga namimiluso po, hindi po ito makatwiran sa harap ng Diyos. Dahil ang Biblia po mismo nagsabi, Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. At sa verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Maliwanag po na kahit anong kabutihan ang gawin ng tao, pag hindi po ito nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay wala po itong kabuluhan. Amen po? Panglima, si Jesus lamang ang pag-asa ng bawat isa sa atin. Juan chapter 14 verse 6, mismong ang Panginoong Hesus nagsabi, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nasaan po ang Diyos Ama? Ang Diyos Ama ay nasa langit. Hindi po ang relihiyon ang magliligtas sa iyo, sa akin at sa mga tao, kundi ang relasyon mo sa ating Diyos na buhay, ang Panginoong Hesukristo. Pinatutuhanan din po ito ng Gawa chapter 4 verse 12. Malinaw na sinabi dito, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama sa ikaliligtas mo, sa ikaliligtas ko, sa ikaliligtas po nating lahat. Kaya mga kapatid, ang mga talata natin pong pinag-usapan at ibinahagi sa inyo ay magsilbing paalala sa bawat isa sa atin. Baka po nalilibang na po tayo, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ay pagtuunan natin ng pansin. Higit sa lahat, ang kanyang mga turo at aral mula sa Panginoon ay bigyan natin ng timbang sa ating mga puso. God bless everyone.